Sa isa namang social media post, sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, traidor daw ang mga Pilipinong dumidepensa o gumagawaan niya ng palusot para sa China kasunod ng insidente sa Ayungin Shoal. Mahalaga lalo na ngayon na ipakita. Sandali. Jay, who are you, ha? Eto, Jay. Wag mo naman sabihin na traidor ka agad. Una-una, baka kasi, hindi ko naman sinasabihan mo ako, ha? Hindi ko rin sinasabi na ano. Pero, hindi naman po ibig sabihin na hindi sumasali sa damdamin na kailangan makipagpatayan tayo, makilaban tayo. Hindi porket hindi nakikisali doon, traidor na. Ako, lagi ko sinasabi sa inyo, we really have to condemn what China did. Pero, ang the best talaga niyan, papuntahin ng ating presidente, kausapin ang masinsinan, ikulong sa kwarto silang dalawang presidente, at sabihin niya, ilatag niya, this is what is happening. Hindi tama to, sir. O hindi tama to, Mr. President. Or else, wala kaming choice but to fight. Ganun niya, mag-usap sila. Wag yung kasi ang ginagawa nung iba. Sorry alam nyo, kung babasahin ninyo ang kasaysayan ng buong mundo, even kasaysayan na nasusulat pa, even before Christ and after Christ, maraming ganyan talaga na amuyong. Yung amuyong na pag merong konting sigalot, may aaway, tapos yung magkakaroon ng away-away. Di ba? Kaya nga, it's all throughout written in the scripture na kailangan minsan maging, alam mo yun, patient, tapos isip ka muna, wag mong hahayaan na, sabi nga, di ba, don't let your anger, di ba, na matutulog ka, kasi you would let Satan take hold of your anger, tapos kung ano na babanatan mo, kung ano na sasabihin mo. Galit tayo. That's what's happening now. Pero yung response natin dapat wise. Dapat mautak tayo, hindi yung hindi! Patayan na to! Binomba tayong tubig! Bombay natin ng apoy! Huwag ganun. Di ba? Huwag ganun dapat. Kailangan talagang kausapin ng ating presidente. Oh. Kausapin ng ating presidente. Tapos at the same time, tuloy-tuloy ang pakikipag-alyado ng ating presidente sa ibang mga bansa. Hindi lang sa Amerika, ha? Pati sa ibang bansa. Di ba meron namang mga nakikipag-coordinate sa ating mga bansa? Tuloy-tuloy lang yung pagpapalakas na yun. Di ba? Tapos, kakausapin niya ito. Kasi ano yan eh, iba kasi ang pag nag-usap, yun lang naman ang akin. Baka sabihin ng iba, ginawa na ng Pangulo yan noon. Oo, ginawa na ni PBBM yun noon. Pero remember, wala pang bombahang nagaganap noon. Wala pa hong bombahan ng tubig. Oh. Bago pa umangat yung init, ulitin. Diba? Ulitin talaga. Pag inulit pa nilang bombahin tayo ng tubig, tanungin na natin yung mga kaalyado natin na wala ba kayong gagawin? Ano ito? Gagayahin nyo na naman si General MacArthur na, I shall return. Ganun eh. Ang katapatan sa bansa, kinikilala raw niya ang freedom of speech, pero hindi raw dapat ito inaabuso o ginagamit ng mali. Ay, nako. Anyway, ako yun lang naman. Sa akin, I think, yun ang maganda na gawin natin. Hindi ho yung kagad patayan, away kagad tayo. Anyway, pero tuloy pa rin natin, ha? Dapat ituloy pa rin. Kaya nga hanga ako doon sa mga sundalo natin. Hanga ako doon sa mga sundalo natin dahil hindi sila titigil. Hindi ko sinabing titigil tayo ng pagdala ng supply doon, ha? Tuloy. Tuloy ng tuloy. Tapos every time na may video, 'di ba? Para at least makikita ngayon ng buong mundo what is happening. Tuloy lang. Without fighting. Alam nyo sometimes yung hindi ka lumalaban tapos tuloy-tuloy ka lang, 'di ba? Tingnan mo. Magigising ang buong mundo. At sa atin talaga kakampi, 'di ba? Ibig sabihin talagang tayong kakampihan 'yan. Tutulungan tayo niyan kasi hindi tayo yung palabanan na parang
ano hindi, tuloy lang tayo. Gawin lang natin dapat nating gawin. Yun nga lang, it really takes a brave and courageous soldiers para pumunta doon. Mabigat yan. Kaya ako believe, alam nyo kung kanina ako believe? Ito walang biro Alam nyo ba si Robin nag-isang linggo daw dyan? Actually, parang nag-vlog pa ata sila dyan. Di ko alam na, pinaliwanag niya sa isang Senate hearing. Kaya sabi nga niya, alam niya yung pangyayari dyan. Kaya, alam mo, sana, kung talagang malakas ang loob ng ating presidente, di ba? Sumama siya. Di, walang biro. Kung malakas ang loob niya. Isipin mo, di ba? Sasama yung presidente doon, no? Maghahatid ng supply. Anong impact nun sa buong mundo? Di ba? Anong impact nun sa buong mundo? Sumama ang presidente ng Pilipinas, magdadala doon sa barko natin ng supply. Tapos biglang binomba ng China. Ng tubig ng tubig. Binomba ng tubig. Ano magiging balita nun sa buong mundo, di ba? Presidente ng Pilipinas. Hindi, English pala. The President of the Philippines. Hindi, Tagalog na lang. Binomba ng tubig. Di ba? Isipin niyo yun. Sigurado ako, iba impact nun sa buong mundo. Bayani siya. Hindi, isasakay naman siya sa magandang sa magandang barko. Malay mo, pwedeng ang dali nila doon, mga cruise ship, ganun. Cruise ship na lang ang mangyari, di ba? At least, nakaano lang siya doon, nakapara siyang magkakape-kape, o kaya, ano man tawag doon? Yung cocktail, mga ganun, mga cocktail. Wow. Tapos, diretso doon, may dalang supply. Tapos, nagpa-party sila doon sa cruise. Sige, tingnan natin kung bombahin tayo dito sa cruise. Diba? Kasama lahat ng mga sip-sip kay Marcos lagay doon. Tama, mali? Nakayate, no? Pwede. Yun ang suggestion ko. Yun ang dapat gawin ni Pangulong Marcos. Para tapos makikita ngayon ng China, seryoso ang presidente na to, sinamahan pa. Di ba? Sinamahan pa talaga. Isipin mo, pag binomba siya nun, ng tubig, impact doon sa buong mundo. Kung talagang bayani ka, hindi kasi, di ba? Kung talagang ikaw ay isang katulad ni Rizal, na kakanta ng nang mamatay ng di ba? Ang lupit nun. Grabe, hindi joke yun Baka kala pinatatawa ko lang kayo, pero hindi joke yun. Malaking bagay yun kung gagawin ng ating Pangulong Marcos. Para mo talagang sinabing hindi. Eto, bit-bit ko ang bandila ng Pilipinas, pupunta ako doon. Di ba? Tapos, chillax ka lang. Pag binomba ka pa niyan, ewan ko na lang.